sa usapin ng budget, parang parating problema yun sa Pilipinas ng creatives. No? So, kaya rin ako nag-docu-filmmaking kasi wala akong babayaran ibang tao. Ako yung may hawak ng camera, ako magsusulat, ako mag-edit, ako lahat. So, in short, kung may utang ako, utang ko sa sarili ko yun, parang ganun. Kaya ako nag-docu. Isang problem yun na walang support ang mga filmmakers at mga artists and creatives sa Pilipinas. Pangalawang problema, ngayon gusto ko nga magkwento ng mga makaguluhang kwento. Maraming attempts na ihinto ang mga ganitong klaseng pelikula sa aming karanasan. Unang attempt na silence ang aming pelikula. Merong si National Security Advisor, tago natin siya sa pangalan, General Anyo. Dahil siya ay National Security Advisor, nagkaroon ng statement yung kanilang opisina, yung National Security Council. Sabi ng spokesperson ng National Security Council na ang pelikulang to ay it's an old rehash that points to the old case that points in a rehash of a case that points to the military in abducting Jonas. Isa-isahin ko lang yun. Mahalaga yung sinasabi ng National Security Council na old and rehash siya na story. Tandaan natin, sa kaso ng enforced disappearance, lahat ng kaso, hanggat hindi sinasurface ang nawawala, the case is still present, ongoing. The crime is still being committed. Dahil hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya at hindi pa rin siya resolved. Which means, the crime is still being committed. Nasa batas yun. Merong anti-enforced disappearance law at nasa batas yun. Sa statement ng National Security Council na old and rehash, mali na kaagad yun kasi it's not old. The case is still ongoing and my brother is still missing. And the responsibility of the state is to solve these cases or such cases. Ayun yung unang sinabi ng National Security Council, attempt to silence the film.